Good morning, good morning, good morning. Hoy, medyo na-late tayo. Ang oras po na ngayon ay alas 11:30 ng umaga. At siyempre, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din naman sa Metro Manila at sa National Capital Region at sa mga malalapit na probinsya ng National Capital Region. At siyempre, si Fernan Hota po ang inyong makakasama. At siyempre, ang makakasama ko na naman walang iba kundi ang aming pong Assistant from the President na walang iba kundi si Sir Chot Velasquez. At ganun din, good morning sa aming boss na walang iba kundi si Tita Mel Elizalde. At syempre si Kuya Hill. Good morning. Nako, ang pag-uusapan natin, itong sinasabing 106 billion. Laki to. 106 billion na pondo na inilalaan para sa mga taga-Porpis. Nako, tuwan-tuwa rito yung mga ngayong 2024 2024, abay nako, napakalaking pera nito para doon sa mga taga-Porpis. At tuwang-tuwa din naman dito yung mga miyembro ng Porpis na kahit na hindi nag-aaral yung mga anak. Eto, ako minsan nanggigigil ako sa pag ganito mga sistema Yung mga kahit na hindi nag-aaral ang mga anak, abay tumatanggap ng Porpis. Saan ka naman po nakakuha ng mga, nako talaga naman abay naglaan daw po ang pamalahan ng higit na 106 bilyon na pondo para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o Porpis ng Department of Social, Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Fiscal Year 2024 at General Appropriation Act o GAA. Layunin niyong matulungan ang nasa higit na 4.4 million na mahihirap na pamilya sa buong bansa. At ayon naman sa Department of Budget, ang management ng DBM, ang 106.35 billion pondo ng Porpis ay mas malaki kumpara sa inila ang budget noong 2023 na lumaki nga Abay, ang laki ng dinagdag. Almost 4 billion ang dinagdag. Para doon sa Pamilya Pilipino Program. Nako, abay sana, alam mo, pagdating sa mga ganitong mga bilyon-bilyon na pinag-uusapan, abay ang unang-una kong iniisip, sana makarating, Makarating ito ng tama doon sa mga miyembro ng Porpis. At ito naman mga miyembro ng Porpis, kapag ang napapag-usapan naman budget o ayuda para dyan sa mga ganyan, ano ba tawag dito? Nagkakalumahog. Tama ba yun? Nagkukumahog, Nagkukumahog para lang gagawa na naman ng mga hindi kanais-nais na mekos-mekos para lang makakuha ng mga dapat sana pag-aralan ng ito kasi isa rin to malaki rin ang problema nito. Yung Department of Social Welfare and Development, yung DSWD, malaki rin ang problema nito kasi minsan yung mga ayuda na pinamimigay nito minsan magkakaroon ng issue. Yung issue nito, yung mga uunahin yung mga kamag-anak. Marami kasi from national, 'di ba? From national bababa yan sa mga bababa sa mga LGU, di ba? Baba ng LGU, bababa sa pinakamababang kapulungan bago dumaan doon sa pagbibigay doon sa mga miyembro ng Porpis. Ang problema naman dito, sana naman maging maayos at tama ang pagbibigay doon sa mga member talaga ng Porpis. At alamin maigi, ito pinakamaganda po ito mga kaibigan At alamin pong maigi kung ano yung
kung ano yung tinatawag na kung talagang ito'y legit, kumbaga, kung ito ba'y legit talaga na member ng 4-piece. Kasi kadalasan, minsan na may mga tumatanggap nito, pero yung mga anak, hindi naman pumapasok sa mga eskwelahan. Pero patuloy pa rin na tumatanggap sa 4-piece. Ha? Maganda-ganda po ng mga tawagin kasi unang-una, pantawid. Ito 4 na 4-piece ka di ba? 4 na P. Hindi lang P, kailan may S kasi 4 nga di 4-piece. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Di ba't maganda? Pero bago po yan, ay batiin ko na lang muna po ang ina ng lungsod ng Pasay. Sige, ilagay natin yung ni Mayora. Ibibigay po namin. Batiin ko lang muna po ang Pasay City Social Media Team at syempre sa pangunguna po ng aming chairman na walang iba kundi si Miss Clean Jo Marichua at ganun din po ang protocol, no? Ang protocol po ng Pasay City sa pamumuno naman po, ng kanilang hepe na walang iba ko si Mr. Adrian, si Sir Adrian Martinez. At syempre, ay binabati rin po natin ang action woman, si Mayora Emmy Calixto Rubiano. Nako, napakaraming hindi ko lang po naibigay pero sa susunod po na siguro sa Biyernes, Sir Chot, ay ilalabas po natin yung ginawang kasalang bayan. Yung kasalang bayan, nako, ang daming inaanak. Ang daming inaanak ni Mayora. Kinuha po siyang ninang nung mga kinakasal ng kasalang bayan na ginanap po diyan sa Pasay. Siya po yung tumatayong sponsor. Di ang daming ninang noon. Diba? Ang dami niyang inaanak sa kasal. Ganon din naman, binabati ko yung aking partner na si Dens Tonel. Magpagaling ka, magpagaling ka. Shout out Dens Tonel ng Sulyap. Tsaka sa kanyang pamilya. Magandang umaga doon sa aking partner ng Sulyap na si Dens Tonel. Magpagaling ka, partner. Tinatanong ka ni Sir Chot. Baka naman di ka ba nasobrahan ng Valentine? Ang sabi ni Dens, 4-piece, nakikinabang ang mga nanay, yung iba nagsusugal. Tignan mo nga naman. Dahil yung pera galing sa 4-piece. Tignan mo nga naman, Yun nga yung sinasabi ko Kaya dapat, di ba, kaya nga dapat karamihan diyan. Aalamin mo talaga kung saan napupunta, di ba? Kung saan napupunta yung sinasabing Pantawid Pamilyang Pilipino Program na pera. Di ba? Kasi nga nako, talaga namang batiin ko rin si Jana Villato. Si Jana Villato, nanonood po from Quezon City. Nanonood din po siya ngayon. At nako, ewan ko ba. At ayon pa rito, nung nakaraan kasi nung 2023, ang budget po talaga ng 4-piece nung 2023 ay 102.610 billion. Sakop ng nasabing alokasyon ang mga ayuda para sa kalusugan na nasa 750 kada buwan at 600 kada buwan na rice subsidy. Tingnan mo naman, marami pala palang natatanggap. At bukod dito, sakop din ng pondo ang mga subsidiya ng edukasyon na nagkakaiba mula sa 300 to 700 bawat buwan. Nakakita nyo? Para sa mahigit milyong mag-aaral. Kaso nga ang problema, tanggap ng tanggap, hindi naman nag-aaral ang mga anak. At ito pa, ang sabi nga dito ni kasamang Dens, yung tumatanggap daw po, yung mga nakikinabang na nanay, nakikita mo, nagtotongit.
Pagkatapos daw tumanggap ng 4-piece, makikita mo, nandun na daw po sa, yung iba daw nagsusugal. Dahil yung pera galing sa 4-piece. Nakita mo nga. Talaga naman, oo. Pero kadalasan, marami kasing di ba? Marami yung mga tumatanggap ng 4-piece na yan. At ayon pa rito, ang naturang programa ay isang hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang kahirapan at isang programa ng pamunuan sa human capital na nagbibigay ng kondisyonal na cash transfer sa mga higit na nangangailangang pamilya sa bansa. Sana pag-aralan din po at imbestigahan ng Department of Social Welfare and Development ito pong mga tatanggapin. At kayo naman pong nandiyan sa DSWD, ayus-ayusin nyo naman. Dahil alam nyo, eto na naman tayo. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, pera-pera. Baka mauwi na naman tayo sa mekos-mekos nito. Pero sa totoo lamang, nung natatandaan ko, batiin ko lang muna yung isa sa mga Pasay City social media team na admin na walang iba kundi si Mark Obuyes. Mark, pakisabi na lang na may programa ang Pasay City social media. May programa ako sa ating mga member, pwedeng pakipalo nyo na lang, pakipalo niyo. No, paki-follow ninyo at paki-like nyo na rin. Ganon din, i-subscribe nyo rin sa mga YouTube para kayo laging update dito sa mga programa ng Alerto Balita dito sa Elizalde Broadcasting. At ganon din naman si Lazardo Villapando ng Quezon City. Oy! Good morning dyan sa mga taga Quezon City. Ulitin ko lang doon sa pinag-uusapan natin kasi pag pinag-uusapan natin ito medyo malaki kasi 106 billion Nakakagulat Di ba? Pondo lang yun, pondo ng mga 4-piece sa buong bansa ito. Ibig sabihin, lahat tatanggap. Ang pinakamaganda naman po nito, pag-aralan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, yung mga tatanggap ng 4-piece na ina. Kaya doon sa ating mga kababayan, kung kayo po yung member ng 4-piece, ayusin nyo sa bagay. Kapag nakakarinig kasi sila at naibo-broadcast na rito, Sir Chot, medyo nagbabago sila ng konti. Uy, magkakaroon ng pondo. Magkakaroon na tayo ng 4-piece, kaya kailangan magpakita tayong gilas, di ba? Yung mga anak natin, papasukin natin. Pag natanggap na, i-absent na natin uli. Absent na kayo uli kasi nakatanggap na tayo. Ganun na lang yun di ba? Pero sa totoo lamang, ang pinakamaganda kong ito pinakamagandang natunghayan ko nung ang secretary pa ng DSWD walang iba kundi si Erwin Tulfo, no? Kasi nagkaroon talaga diyan ng tanggap ng ayuda yata 5,000 noon. Doon mismo sa main office ng DSWD sa Quezon City, sa Elliptical. Ang dami, madaling araw pa lang. No, madaling araw pa lang talagang todo-todo na yung pila ng mga tao para lang do sa mga tatanggap. Ang problema nga lang nung malaman na nung mga mekos-mekos doon at siguro meron silang napansin na hindi kagandahan, sabi ni Mark, shoutout sa lahat ng admin, message group. May programa si Sir Fernan. Paki-follow nyo na yung programa natin, i-follow nyo at saka i-like nyo na rin, no? Sa ating mga grupo, especially doon din sa mga PPTM, yung Police Patrol, Anti-Crime, from Taguig to Valenzuela. Binabati ko rin kayo ng good morning, magandang umaga. Maging i-follow up nyo at subscribe nyo at pakipindot na rin yung notification bell. Hindi ko kasi kasama ngayon yung ating chairman na walang iba kundi si Dance Tunnel na Sulyap. No? So anyway, sa ating pong pagpapatuloy,
yung ating mga kababayan natatanggap naman, no? Yung ating mga kababayan natatanggap naman ng 4-piece, sana ilagay nyo naman sa tama. Hindi ko tulad ng may nagpapadala rito, Sir Fernan, alam mo, nakakadala lang din po doon sa mga magulang doon sa mga magulang na tumatanggap ng 4-piece. Abay, nakikita po kasi namin nagsusugal at ang sugal tong-it. Pero yung mga anak, hindi po, minsan yung iba po hindi nakakapag-aral pero tumatanggap pa rin ng 4-piece. Abay, dapat ipag-aralan ng maigi ng DSWD, no? Hindi ka nais-nais kapag ganyan. Ha? At hindi lang po 'yan. Mamaya lang after ng binibigyan natin ng opinion na question itong sinasabing 1.106 na bilyong pondo ng 4-piece, pag-uusapan natin yung sistema ng LTO, Land Transportation Office. Pag-uusapan din po natin yan mamaya dahil ayon daw po sa kanila, abay yung mga di nakarehistradong sasakyan, dadakmain. Ano ba yung dadakmain? Alam ko dinadakma yung dinadakma ng kamay. Dadakmain. O di naman, baka uulihin. Baka ganun yun. Ang problema nga mamaya, babasahin natin kung ano yung sinasabi nila dadakmain ng mga taga-LTO. Pansamantala, ito pong kaso nung natatandaan yung si Jimboy. Kung natatandaan nyo po yung batang si Jimboy, yung po pinagbabaril ng mga pulis na napagkamalan kundi po ako nagkakamali, napagkamalan lang itong batang ito ang problema lang po, ang edad po ng bata 17 years old, Sir Chot. At ito nangyari nung last year pa, no? Pero ang pinagtatakan ko lang po, no? Dapat yung mga pulis na may sangkot dito, dapat ito naka-floating to. Nangyayari yata mga nakapasok pa. Nakaka-duty pa. Di po ba? At ang sabi pa ng DOJ, i-appeal daw po yung kasong murder versus mga pulis doon sa pagkapatay kay Jimboy. At nangangako daw po, nangangako ang Department of Justice na gagawin ang lahat ng paraan na mapatawan ng murder conviction ang mga pulis na sangkot sa pagbaril at pagpatay. Ito sa 17 anyos na si Jimboy Baltasar. Ito po yung nangyari kung di ako nagkakamali, nung Agosto 2023 last year. Kung di po ako nagkakamali. Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni DOJ spokesman Miko Clabano na aapil sila sa kaso ni Baltasar sa Court of Appeals sa tulong ng Office of the Solicitor General. Ito ang desisyon ngayon sa tingin ho namin hindi sapat dahil may nakakalayang mga pulis. Nakita nyo? Pulis, nakakalaya. Subalit may mga nawawala sa Baltasar family naman. Alam mo, minsan nakakatakot po ito Ito pa, Kapernan, idinagdag pa ni Clabano, marami po tayong mga nakitang mga areas at arguments doon sa desisyon na pwede nating i-argue o i-appeal. Isa na po dyan yung conspiracy, yung isa yung intent to kill, yung reasonableness of the action taken by the police, and the reaction the police had nung medyo patakas si Jimboy. Magugunita noong Agosto. Noong Agosto 2023 ay kinasuhan ng DOJ ng kasong murder ang mga pulis sa pagpatay kay Baltasar. Subalit sa desisyon ng Nabotas RTC 286 ay convicted sa kasong homicide. Bang klase Convicted sa kasong homicide ang akusadong si Police Staff Sergeant Jerry Maliban na napatunay ang baril nito ay nakatama kay Baltasar. Batay na rin sa ballistic report at na-recover na islag sa crime scene kaya't siya ang nahatulan ng guilty sa homicide. Bakit homicide? Pwede ba yung ganon? Di ba, alam mo, sa totoo lamang nakakapagtaka Nakakapagtaka po.
Di ba pwedeng murder agad? Di ba pwede murder? Di ba dapat murder ang kaso? Oh. At may kakakibat na pagkakulong na 4 na taon hanggang 6 na taon. Habang guilty naman sa illegal discharge of firearms ang inatulang makulong ng 4 na buwan sina PMAS Roberto Balais, Police Senior Superintendent Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Police Corporal Edward Jose Blanco at Patrolman Benedict Maganda. Habang absuelto naman sa kasong si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. dahil hindi umano napatunayang nagpaputok ito ng baril. Pinili umano ng DOJ na iapila sa Court of Appeals kaysa magsampa ng motion for reconsideration. Sa nasabing korte ay para magarantiya na ang lahat ng mga sangkot na pulis kabilang ang isang absuelto ay mapasama kapag muling binuksan ang kaso. Ang pinagtatakan ko, pwede ba bumaba sa homicide yung murder? Sa bagay, ang nakakaalam po nun no? Ang nakakaalam po talaga nun, ang korte. No? Kasi ayon po dito, ang decision daw po, ang decision daw po ng Navotas RTC o Regional Trial Court 286 ay convicted sa kasong homicide ang akusadong si Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Na napatunayan ang baril nito ang nakatama kay Jimboy. Ito pa po, no? Anong Kapernan? Iniskorten pa ng mga miyembro ng BJMP ang 5 pulis na botas na nahatulang guilty sa kasong pagpatay sa 17 anyos na si Jimboy Baltasar na kanilang pinagbabaril noong Agosto 2, 2023 matapos mapagkamalan. Ito na, Sir Chok. Matapos mapagkamalang umanong suspect sa kanilang inahabol. So, ibig sabihin, meron pang di ba pasok pa rin sa child abuse ito? Dahil minor de edad yung binaril? Di ba? May child abuse pa ito. Dahil unang-una, minor de edad yung binaril. Kaya nga, sa totoo lamang, marami pong sinasabi nga ni Katedy Del Rosario na medyo madumi yung judicial sistema dito sa sinasabing pero sa totoo lamang po nakakapagtaka rin naman pero ang korte pa rin ang korte pa rin ang masusunod kung ano ang nararapat. Isipin nyo tong 5 pulis na to, mga naka-uniforme pa. 'Di ba? Mga naka-uniforme pa. Kaya nga nakakasakit, nakakasakit ng damdamin na yung mga pulis na nga iniisip ng ating mga kababayan na tagapagtanggol ng mga naaapi, tagapagtanggol ng mga ng mga sinasabing naapi ng mga Pilipino, takbuhan ng mga Pilipino, takbuhan ng mga naagrabyado. Ang problema, ang masakit, ikaw na yung naagrabyado, ikaw pa yung masama. Pero nga sa totoo lamang, hindi lang naman sila yung hindi lang naman sila ang sinasabi na pulis na bugok, marami pa mas bugok. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, sana mabigyan ng hustisya at mabigyan ng tamang sistema ito pong pagkakapatay sa isang 17 anyos na si Jimboy
na napagkamalan, napagkamalan na suspect, no? Kaya nakakadismaya kumbaga, no? Pero korte pa rin ang masusunod diyan sa sinasabing sistema na yan. So anyway, ang alerto balita po ay humihingi po ng condolence, no? Sa bagay, ito po yung nailibing na matagal na no? Matagal na ito So, ayan na lang natin na ang DOJ ang magpasya kung ano ang nararapat doon sa sinasabing apila. Okay? So, anyway, sa ating pong pagpapatuloy, binabati ko yung aking si Tom Sawyer. Tom Sawyer is watching. Thank you very much, Tom. At syempre doon to your wife, no? To your wife si Badet, no? Si Badet. Your wife Badet. Badet Sawyer. Nanonood sila ngayon. Thank you. At kay Lizardo Villapando. Ayun, nanonood din po, no? The best thing you can do, Tom, just follow us and like and subscribe and paki-push button na rin yung notification bell para lagi kayong updated, no? You are always updated for any kind of program dito sa Elisade Broadcasting, at ng Alerto Balita. So, anyway, no? Papasukin na natin. Sir Chot. Itong sinasaming dakmaan, dakmaan ng mga sasakyan ayon sa Land Transportation Office. Dahil ayon po sa kanila, ito, sabi ni Dexter, Kapernan, ayon po sa Land Transportation Office o LTO, 24/7, 24/7, 24.7 milyong sasakyan na yumayaot sa kalsada ay hindi rehistrado. Napakadelikado ng mga sasakyang ito. Sino ang hahabulin kapag naaksidente? Sino ang pananagutin? Lalo kung may namatay. Paano makikilala ang sasakyang sangkot sa aksidente? Gayong wala itong papeles. Bukod sa hindi rehistrado, wala rin sasakyan ang walang plaka. Wala kang inaano nga wala nga silang binibigay na plaka. Gusto mo pa magkaroon ng plaka? Yung motor ko nga, 2017 pa. Hanggang ngayon, wala pa rin plaka. Tapos mandadakma ka pa? Ano ba naman? Diba? Yung ahensya nga, hindi nga maayos. Yung pa kayang pandadakma mo. Diba? Eto pa. Marami nagsasabi, yung kanilang lisensyang papel, abay, malapit-lapit na maggutay-gutay. Dahil bakit kamo? Abay, naubusan daw ng laminated card. Di ba? Pero ayon dun sa ating ayon dun sa ating mga bubuit o yung ating mga ipis na sumisingit-singit, abay, meron daw po diyang container na punong-puno ng eliminated card diyan sa port area. Bakit hindi tubusin? Sinabi ng LTO na kaya raw dumami ang mga hindi nakakaristong sasakyan ay dahil sa epekto ng pandemya. Ano? Aray ko naman, pandemya pa sinisi. Pandemya pa ang sinisi. Nako, talaga naman kayo. Oo. Ano ba yan? Nagkaroon ng paghihigpit sa mga tanggapan ng LTO sa buong bansa kaya naapektuhan ang mga pagre-renew ng registration. Pero ginagawa na umano ng LTO ang lahat para malutas ang problema. Nagpatupad na rin sila ng no registration, no travel policy. Nako po. Ito pinaka-the best dyan.
Bago po kayo magkaroon ng ganyang sistema, abay ayusin nyo muna yung kalakaran. Sa totoo lang, marami na pong problema sa LTO. Unang-una, yung sinasabing plaka, ipaparehistro mo ngayon, pero nakalagay doon, i-release yung plaka sa ganitong araw, sa ganitong buwan. So pagkatapos ng buwan na yon, binalikan mo. Pagdating doon, tatatakan lang din ulit nila. Tatatakan lang din ulit nila na nagpapatunay na wala ka pang plaka. Yun nga pong motorsiklo. Ito, motorcycle lang. Ito lang ang motorsiklo. 2017. Hanggang ngayon, wala pa rin plaka. Tapos sasabihin niyo, ganon? Ano ba yun? Ngayon, no registration, no travel policy. Sa bagay, sa ating mga kababayan nga naman, di ba? Sa ating mga kababayan, isa lang din dapat ang pinakamagandang gawin talaga, pinaka-the best din talaga, magparehistro tayo kahit wala tayong plaka. Yan din naman po yung pinakamaganda at least nakarehistro yung inyong mga sasakyan, nakarehistro yung ating mga sasakyan. Di ba? Sabi ni Chodora Villato, sabi niya, yung motor ko nga po, 2019 ko pa nabili. Hanggang ngayon, walang plaka. Nakita nyo? Di ba? Sino nga naman po matutuwa? Ito pa matindi nito. Abay, itong registration na sinasabi na to, kapag dinumog na naman ng tao to, tuwan-tuwa mga picture nito. Sa totoo lamang po, tuwan-tuwa ang mga picture nito. Alam mo kung bakit? Yung picture na nasa labas ng LTO, abay tuwan-tuwa ito. Bakit? Ito po yung unang-unang kumikita Ito yung unang-unang kumikita at the same time, syempre, meron po itong contact. At yung contact nito, nandoon din sa loob mismo ng opisina ng LTO. Diba? Malinaw yan. At ayon pa sa LTO, nasa 4,864 na. 4,864 na mga hindi rehistradong sasakyan ang nauli sa isang buwang pagpapatupad ng no registration, no travel policy. Pinakamarami ang nahuli sa Region 2. Sumunod, Region 8. Sumunod sa Region 4B. At ang sumunod, yung Region 9. Sumunod, Region 11. Hanggang sa Region 12. Hanggang dito sa National Capital Region. O NCR. At ayon kay LTO Chief ASEC Bigor Mendoza II, magsasagawa sila ng maigting at agresibong operasyon sa pagpapatupad ng no registration, no travel policy ngayong 2024 para mahuli ang mga sasakyang hindi rehistrado. Hindi umano ititigil ang LTO hanggat hindi narerehistro ang 24.7 milyong motor vehicles na nananawagan din si Mendoza sa mga may-ari ng sasakyan na voluntaryo na itong irehistro para hindi maharap sa kaso. Maganda rin po na ayusin nyo rin po yung sistema. No? Kasi bakit kanyo? Ito nga po naglalabas kayo ng ganitong sistema, pero yung ahensya hindi naman maayos. Di ba? Katulad na lang po nung sinasabi ng ating mga sumusubaybay dito sa ating programa. Sabi nga nila, yung motor ko nga po, kapernan. Nung 2019 ko pa nabili. Ngayon po, 2024 na. Hanggang ngayon, walang plaka. Ako po, kumuha ng lisensya. Nako, talaga naman. Kumuha ng lisensya. Kumuha ng lisensya. Ang ibinigay, papel. Paano nga naman po tayo paano nga naman tayo magkakaig di ba?
Paigtingan daw po ng LTO ang kanilang kumpanya sa mga direhistradong sasakyan. Malaking problema kapag nagpatuloy sa pagyaot sa kalsada ang mga sasakyan at masangkot sa aksidente. Malaking perwisyo ang kakahantungan kapag hindi nakarehistro ang milyong sasakyan. Ngayong sunod-sunod ang mga nagaganap na aksidente. Posibleng ang masasangkot ay ang mga delikwente. Pagtunan din naman ng pansin ng LTO ang mga naglipa ng mga e-bike. Yan ang bigyan nyo ng ng sistema ng pagdadakma. Alam nyo kung bakit? Kasi yung nagdadala po ng e-bike at ng e-trike na yan, yung iba walang lisensya. Bagkus pa doon, hindi po yan nakarehistro at wala pang insurance. Yan ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Na-high blood na naman ako. Tubig. Ha? Abay, dito nga lang po sa kinalalagyan naming studio. Dito lang nga po sa Metro Manila. Dito nga po sa lugar ng Maynila. Abay, napakadaming e-bike. Bagkus minsan, sila pa yung hari ng kalsada. Diyan naman po sa lugar ng Baclaran, abay, napakadami din. Abay, kung tutusin, wala na pong madaanan yung tunay na mga motorista dahil mga naghambalang yung mga sinasabing e-bike na yan. At yung mga e-trike na yan, pagmasdan ninyo, ginagawa pa, namamasada. May nakalagay diyan, papuntang Carriedo, papunta ng Binondo, papunta ng Road 10, papunta kung saan-saan. Di ba? Sa totoo lamang, wala pong mga lisensya yan. Wala nang lisensya, wala pang rehistro, at wala pating plaka, at walang insurance. Ngayon, kapag yan ang nakabangga mo at yan ang napagnabangga mo, wala kang makikita. Di ba? Walang mangyayari. Bakit? Wala kang hahabulin eh. Yun po ang totoo nun. Walang mangyayari. Kasi bakit kamo? Wala namang insurance yan eh. Yung nagmamaneho, wala pating lisensya. Kadalasan nakikita ko, mga bata pa. Yan ang dapat bigyan ng pansin ng Land Transportation Office at saka ng LTFRB. Diba? Pinagtuunan din naman ng pansin ng LTO ang mga naglipa ng e-bike sa major roads na posibleng pagmula ng malalagim na aksidente. Ipagbabawal ang mga ito sa national road. Yan ang bigyan nyo ng pansin. Noong nakarang buwan, sinabi ng LTO na mayroon silang inihandang memorandum na nagbabawal sa e-bike sa mga pangunahing kalsada. Bakit? Hanggang ngayon ay naglipa na pang e-bike. Kumilos din sana ang LGUs para mawalis sa kalsadang e-bike kagaya ng ginagawa ng isang bayan sa Rizal Province. Ngayon, ito yung sinasabi. So, ito yung pinakamagandang pangyayari. No? Yung mga local government unit, kasi yung mga local government unit, yung mga lungsod, may kanya-kanyang traffic enforcer. Di ba? So, ito pinakamaganda. Kung magkakaroon po ng memorandum mula sa matataas na ahensya ng national, ibaba sa local government units, ang LGU, para po mapagkaalaman. No, ha? Isipin niyo yung e-bike, e-trike, related accident sa Metro Manila, 556 noong 2023, ngayon 2024. Kadalasan, puro yan ang aksidente. So, ibig sabihin, kung bababa po sa local government unit, ang memorandum ng LTO na to, abay mas maganda. Para itong mga e-bike, e-trike na to, mailagay sa tamang kalagyan at ilagay sa tamang sisidlan. Di ba? Yun lang po ang pinaka-the best nun. Ang pinakamaganda nun. Di po ba? Para lang nga, maging maayos at mabigyan ng tamang proseso ang mga e-bike na to. Kasi sa totoo lang, ito po ang mga namamasada na sa ngayon.
Meron na po, kung tutusin, tinatayuan na nga po ito ng TODA. Di ba? Nagtatayo na sila ng TODA. Ngayon lang, may nakikita ko eh. Oh, Ermita, Manila, TODA. Oh. Emma TODA, may nakikita nga ako Emma TODA tinatawag eh. Di ba? So yan ang bigyan nyo ng pansin, yung mga e-bike na yan. Dahil yan po ang naglilipa na sa ngayon. At yan po ang nagiging siga sa bawat kalye. Sa bawat kalye dito sa National Capital Region. Kahit sa Rizal, no? Kahit sa Rizal. Pero ang pagkakaalam ko, binigyan na po ng sistema diyan po sa lugar ng Rizal. Yan po mga e-bike na yan. Dahil nga po yan minsan yan po na pinagmimilan ng pinagbubulan ng malagim na aksidente. So bigyan niya po sana ng pagkakataon. Okay? So maraming salamat. No? Maraming salamat po do sa ating mga kababayan na sumubaybay sa programang Alerto Balita ngayon pong araw ng Miyerkules at thank you very much din doon po sa ating Assistant for the President na si Sir Chot na nakasama ko everyday sa bawat programa po ng Alerto Balita at ganoon din po sa aking boss na si Tita Mel Elizalde. Thank you very much. Ganoon din po kala Kuya Hill at sa lahat po ng mga sumusubaybay, no? At ang social media team, Pasay City Social Media Team at sa aming pong chairman na si Clean Jomer Chua at sa ina na very action woman na walang iba kundi si Mayor Emmy Calixto Robiano. At siyempre magkasama-sama po tayong muli sa araw po ng Biyernes, Sa araw po ng Biyernes sa ganap na alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Doon po sa aking mga taga-subaybay. I-like nyo po kami at i-follow nyo na rin, no? I-follow nyo kami, i-like nyo kami sa aming mga page sa Facebook account ng Elizalde Broadcasting at sa YouTube channel. I-like nyo kami, i-subscribe nyo kami para lagi po kayong updated sa aming mga programa dito sa Elizalde Broadcasting at lahat ng programa, no? At tabayanan po ninyo mamayang hapon yung susunod na programa na kadiskarte ni Tita Mel Elizalde. So maraming salamat po at magandang tanghali. Ito po si Fernan Hota, ang inyong nakasama. God bless everyone. Makita-kita po tayo sa araw ng Biyernes.